Ang ibon at ang isdang nagnanais lumipad. Sa tabi ng isang tahimik na lawa, naninirahan ang isang masayahing ibon na ang pangalan ay Iya. Mahilig si Iya lumipad sa himpapawid, lumulundag mula sa sanga at sumasayaw sa hangin. Sa ilalim naman ng lawa, may isang batang isda na ang pangalan ay Simo. Si Simo ay mausisa at mahilig mangarap. Isang araw, habang lumilipad si Iya sa itaas ng lawa, napansin niya si Simo na palundag-lundag sa tubig. Lumapit si Iya at tinanong, "Ano ang ginagawa mo, Simo?" Sumagot si Simo, "Gusto ko sanang matutong lumipad tulad mo. Gusto kong makita ang mundo mula sa taas." Napangiti si Iya. "Pero ikaw ay isang isda. Sa tubig ka nabubuhay." "Alam ko," sagot ni Simo, "pero hindi ibig sabihin ay hindi na ako pwedeng mangarap." Natuwa si Iya sa sagot ni Simo. Binigyan niya ito ng ideya. "Bakit hindi tayo magtulungan? Ako ang magiging pakpak mo at ikaw ang magiging mata ko sa ilalim ng lawa." Mula noon, tuwing umaga, si Iya ay dumadapo malapit sa lawa at ikinukwento kay Simo ang mga bundok, ulap at mga punong napupuntahan niya. Kapalit nito, isinasalaysay naman ni Simo kay Iya ang makukulay na nilalang sa ilalim ng tubig at mga lihim ng lawa. At kahit kailan, hindi na muling nalungkot si Simo, sapagkat kahit hindi siya tunay na nakalilipad, nararamdaman niyang malaya siyang lumilipad sa kanyang mga pangarap. Aral, kahit hindi natin kayang gawin ang lahat, sa tulong ng kaibigan at lakas ng loob, maaabot natin ang ating mga pangarap sa iba't ibang paraan.